Hi mga karagarahat, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Pagadian City. So nandito ako ngayon mga karagarahat sa Pagadian dahil nga nag-celebrate din kami ni Apam ng aming second year anniversary sa aming relasyon. Sa aming paglalandian na LDR lang muna kami ngayon. So magkikita na rin kami. In God's will, pinapipray ko rin talaga mga karagarahat. So yun, pinadala niya ako ng konting milyones na pang treat ko dito sa McDonald's para i-celebrate yung anniversary namin. So ito lang yung nakayanan namin sa ngayon mga karagarahat. Kaya super happy ako at masaya ako. Kaya yung kasiyahan ko ngayon gusto kong i-ano sa inyo, i-share ko rin sa inyo yung mga personal life ni Coragan. At eto na nga ang mga latest kasiyahan ngayon na pinagchichismisan at pinag-uusapan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media sa katatapos lang ng Miss Grand Philippines 2025. Anong ganap, anong chismes yung mga nasagat ninyo? Kasi ang dami kong mga chika at mga pa-intrigang isi-share ko sa inyo. Mga reklamo at mga palpak at mga dismayadong mga fans na kumuda talaga ng todo sa naging pa-eksena ni Maring Arn sa Miss Grand Philippines 2025. Di ko kinaya yung hanas nila dahil nga sa mga placement ng mga kandidata bitaw na lalaban sa mga pa-international pageant na nagkamali daw ng desisyon si Maring Arn na dapat si Anita Gomez ay nilagay sa Hispano-Americana dahil doon siya nababagay. At para naman sa ating mga karagaraghab, siguro hindi natin pwedeng sukatin yung kakayahan ni Maring Arn kasi ilang corona na ba yung na-uwi na mga kandidatang pinapadala niya at di-assign niya bitaw sa mga pa-international pageant. So hindi naman pumalpak si Maring Arn kasi nakakauwi din naman talaga ng mga corona yung mga kandidatang nilalaban niya sa international pageant. Nakikita naman niya yung mga potensyal na mga kandidata na dito siya nababagay. Kasi pagpapadala niya yung mga ibang kandidata na kapanalo lang bitaw natin sa corona, masasayang lang din, di ba? So yung choice ni Maring Arn is pinag-uusapan at pinag-aaralan talaga niya. So pa-eksena ni Maring Emma bitaw na kironahan bilang Miss Grand Philippines 2025 kasi unfair naman talaga doon sa mga ibang kandidata, diba? Kasi kung alam naman natin yung mga pa-eksena na huli ng bitaw, pasabog na revelasyon si Maring Emma, diba? So at alam din naman natin na mismo sa bibig ni Maring Arn yung revelasyon niya na siya talaga yung nag-approach din sa mga previous na mga beauty queen na sasabak sa kanyang pageant. At isa nga dito rin si Maring Emma Tiglao natin. So, unfair nga lang sa mga ibang kandidata, di ba? Kasi after ng revelasyon ni Maring Emma na sasabak siya sa Miss Grand Philippines 2025, alam na, wagi na, panalo na. So, yung nilalaban ng mga kandidata nito is yung mga, titulo ng mga ibang international pageant. Kasi clear na bitaw kayo na siya na jud ang winner. Day 1 pa lang nung announce siya na sasali siya, di ba? So, pero deserve naman niya kasi pinakita naman ni Maring Emma yung naging performance niya, yung naging preparation niya as in pinagtrabahuan naman talaga niya na masungkit yung corona kahit sabihin natin favorite na siya day 1 pa lang at pladado na yung pagsali niya sa Miss Grand Philippines 2025. Yan ay sa sariling opinion ko lang mga karagkarag, ewan ko sa inyo. At isa sa mga kapalpakan din ni Maring Arn sa taon na to yung oras na pagsisimula ng pageant hanggang sa matapos. Puyatan jud ni siya, king of puyaters din si Maring Arn, di ba? So yan lang mga karagkarag, ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo. Pabor ba kayo sa naging resulta sa Miss Grand Philippines 2025 at sa mga reklamo ng mga fans na dapat si Anita sa Hispano-Americana at yung pagpili ng fixed winner sa Miss Grand Philippines 2025 na si Emma nga. Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko lang karan and hit the notification bell para update kayo sa mga latest na ganapan at latest sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. Bye-bye.